Ito kasi lumalabas sa balita, actually ang Netflix yata ang nagpalabas na ng kanilang bagong rates. Subscription rates nila, depende kung kayo ay naka-premium, no? Depende sa sa plan ninyo. Kasi magiging effective na sa primero po ng Hunyo, June 1st. Etong 12% na ipapataw po na digital tax on digital services nito mga foreign, mga dayuhan po, no? Na mga providers po nito. So, etong effectively, kasi nung una, remember, Patpi, ang naririnig po natin, ako, hindi naman ipapasa yan nung mga kumpanya na yan, Netflix, Amazon Prime, Disney, yung mga sinusubscriban po natin na digital, lalo na yung entertainment. Eh, hindi na ipapasa siguro sa atin yan, sa mga subscribers na. So effectively, dahil sa anunsyo ng mga panibagong rates na tumaas, pinasa rin. Ganun po ba? Tama po ba yung ating pagkakaintindi? Tama po kayo, no? Yun naman po yung sinasabi natin noon pa, kalokohan yung sinasabi na hindi ito ipapasa sa consumer. Kasi hindi naman po income tax ang ipinataw sa kanila, kundi value-added tax. At alam naman po natin yung value-added tax. Consumers po talaga ang pumapasan yan, no? So, nakakalungkot na ito hong mga serbisyo na pwede sanang maging libangan o di ko kaya ay pampahinga na natin. At yung mga serbisyo ko na nagagamit ho para sa edukasyon at pagtatrabaho ay maano rin po, magkakaroon po ng taas singil dahil nga po doon sa digital service tax na ipinataw ho ng ating pamahalaan. Oo. Ronald, si Pat Pito, ang tanong ko, so I take it na parang kontra ka dito no sa pagpataw po ng 12% VAT. So ano ba yung dapat nilang ginawa para hindi po napasa po sa ating mga consumers? Should it have been income tax? Kasi nga ang sinasabi naman ng gobyerno natin, wala silang nakukuha ni isang singkong duling. Wala silang nakukuha dito sa mga foreign companies na ito. Which to me, I think, is also unfair nga naman. Kasi yung mga Filipino local companies nagbabayad ng buwis. Tapos dapat na nga naman, meron sila rin bayaran, yung itong mga foreign counterparts. Pero ano yung dapat ginawa sana ng gobyerno natin para hindi po napasa sa mga consumers? Well, good morning po, Ms. Pat. Tama po kayo na unfair nga din naman na walang kinokolektang buwis dito sa mga foreign services, no? Pero sana, yun nga, kagaya na binanggit natin kanina, sana income tax yung siningil sa kanila, buwis sa pagnenegosyo yung siningil at hindi value-added tax. Kasi talaga hong malinaw, kung value-added tax ho yung ipapataw, talaga hong yung consumer naman ho ang binubuwisan mo niyan, hindi naman ho yung kumpanya, no? So, basically, wala hong binabayaran pa ring buwis itong mga kumpanyang ito, taong bayan pa rin po ang nagbabayad ng buwis sa tuwing ginagamit natin ang mga serbisyong covered ng digital service tax. So para payuhan po natin yung mga kasi may lumabas sa feed ko na meron ng mga alternatibo, di ba? Lahat nitong subscription mo, nagbabayad ka ng subscription dito sa Netflix, sa Spotify, apart from yung mga peli-pelikula, Amazon Prime, Disney, merong mga game din di ba? Mga games, pati Shein at Temu pala. Totoo ba itong nabasa ko, pati Shein, mamahilig mag-shopping sa mga walang kakwenta-kwentang darating sa inyo na binili nyo sa Temu. At sa Shein, digital game storefronts. Hindi ako naglalaro kasi ng digital games. Steam, Epic Games. So yan po yung mga papatawan nga po nitong 12% value-added tax on digital services pag non-resident yung kumpanya. So lumalabas sa feed ko kasi, Ronald, merong mga actually free, parang alternatives to all these digital services na hindi naman illegal. Merong ganun no? So all they have to do is research on it kung ano yung pwede mong, instead of Netflix, may alternatibo. Instead of Spotify, may alternatibo. Hindi ka pa magbabayad. Legal ba? Well, legal? Totoo naman po yun, pero syempre iba pa rin ho talaga yung serbisyo ho nitong mga nitong mga kumpanya na to, no? Somehow meron ho silang reputasyon na napapangalagaan ho nila yung halimbawa kasi yung sa Netflix, doon ho sa mga streaming platforms, sa mga game shops, napapangalagaan din naman ho yun hong halimbawa mga financial information na ginagamit natin, no? So definitely kapag ka naman ho nag-download ho tayo, nag-stream ho tayo
doon sa mga store na hindi ho natin kilala, hindi pa ho sigurado, meron hong panganib na kasama nito. Maaaring may virus, may malware na kasama yung file. O di ho kaya ay puro naman ho ads yung iyong makikita na to the point na hindi mo naman na ma-enjoy yung iyong panonood, Maya, yung diba, may leisure ad? time, no? So, tapos yun pa, binuwisan din ho yun hong mga online shopping platforms no ultimately ho talagang pinagbayad ka na nga ng buwis, gusto pa ho ata, mabuwisit ka sa tuwing manonood ka o tuwing magsha-shopping ka. Oo. Ikaw personally, Ronald, sa tingin mo ba dahil po tumaas yung mga rates nitong ating mga online streaming, mababawasan na rin po yung mga subscribers? May posibilidad ho kasi meron hong iba na dati kaya nilang i-maintain, halimbawa, meron silang Netflix, meron silang Prime, meron silang HBO Max, meron silang kung ano-ano pa. Habang meron silang Spotify, tapos meron pa silang YouTube Premium, no? So, posible ho na meron hong mag-alisan. Pwedeng ang maintain na lang isang streaming platform, tapos isang music streaming platform. 'Di ba? Meron hong pwedeng mahirap. Ang pinaka ano ho dito, magiging problema dito, tatangkilikin ho, magkakaroon ho ng demand. Doon ho sa mga produkto, doon ho sa mga serbisyo na hindi ho regulated, na hindi ho sigurado at posibleng peke, hindi po ba? So kasi siyempre yung mga kababayan natin, pirated sites. Yung mga pirate ho. Halimbawa, ngayon nga ho na hindi pa nga ho pinapatupad yung digital service tax. Meron na ho tayong nakikita dyan sa mga marketplace na nagbebenta ng mga streaming accounts, sa murang halaga. Lalo pa ho siguro ngayon na napakamahal na ho ng magmamahal ng subscription, mas tatangkilikin pa ho yung mga yan kaysa ho dun sa mga sinasabi na libre na streaming platforms. Okay. So, Let's get together.